For today's video, gagawa ako ng quiche at kakailangan natin ng zucchini. Balatan muna natin. Okay. Transfer natin ito dito sa malaking lalagyanan. Hindi nga po pala kukumberto o upo. Ito pa ay zucchini. Magkaiba po yun. Lagyan natin lahat. Ito po ay ako lang kakain, kaya hindi na kailangan ng hindi na kailangan gandahan pa. Pero kung luluto nyo sa mahal nyo sa buhay, lagyan nyo naman ng presentation. Gawin yung bulaklak. Pero mahirap yun. Sasamahan ko rin siya ng kamatis. Sa maghiwa ko ng kamatis. Nanginginig na ako sa video. Ito ay bara-barang luto lang po. Ang ano niya itlog, pat, yung tawag nila pat, parang pizza, yung dough. Gamitan natin siya ng dough, cheese, tsaka cream. Hindi naman po marami, mga 30 milliliter lang. Kulang sa talas tong ano ko na. Kulang sa talas. Maghahasa muna ako. Usually sa quiche, kakailanganin natin ng bacon, hotdog, or placenta. Bahala kayo para para pampalasa siya. Mga 200 grams. Pero unfortunately, yung bacon ko niluto ng asawa ko. So wala akong bacon. Ngayon maglalagay ako ng dried sausages.
konti lang ilalagay ko kasi malasa to eh. Baka sumobrang alat. Kaya maglalagay ako ng konti lang. Okay lang naman sa akin na na walang meat. Pero dun sa mga meat lover, maglagay na lang kayo ng hotdog. 200 grams. Ito, lalagay ko lang siya panlasa. Kumuha na lang ako ng scissor kasi scissor ko sa kitchen. Kasi umiiskas yung yung knife. Hatiin ko lang siya sa mailiit para hindi masyado kita. Kung vegetarian ka, huwag mo nang lagyan ng ganito. Lagyan mo na lang ng mushroom. Pwede na yan. Hindi natin tabi. Tapos kakailanganin natin ng 150 gram na cheese. Kahit anong cheese, kung saan kayo komportable, pwede nyo gamitin. Ako gagamitin ko yung Emmental. Na siya, wrap na siya. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong cheese na okay sa inyo. Kasi yung original naman na quiche, walang cheese. Pwede rin walang cheese. Lang to, kung gusto niyo lang. And then, kailangan natin ng 3 itlog. So, kakailanganin natin ng 3 itlog. 150 grams na cheese. Kahit na ng cheese, bahala kayo sa gusto nyo. And kailangan din natin ng 250 ml ng cream. So I have this. Itong lopat ng bibi ang gagamitin ko. Pero ang talagang niya kailangan full cream. Kakailanganin din natin ng salt and pepper syempre. And optional na lang ang nutmeg. Kung meron kayong nutmeg, kung meron kayong nutmeg, itong nutmeg, pwede nyo siyang ilagyan para malasa. Ano naman, konti lang, a pinch, ganun. Mamaya magkukudkud tayo. Tapos, and then, tapos na tayo sa mga hiwain natin. Ayusin natin yung ating pate. Ngayon naman ikakailanganin natin ng short crusty ang tawag dito, o pate sa French. Ito yung parang pizza, pero hindi ito yung pizza, iba yung dough niya. Kailangan natin siya. At syempre, ilalagay natin sa isang, kahit hindi ceramics, kahit na lang, yung stainless, pwede na yun. Wag lang batya, kasi mas malaki yun. Malaki na yung batya. Yung lang, langgana. Ayun, siguro. Pero, kasi i-oven natin to, kaya nag-preheat na ako ng 180. Nag-preheat na ako ng 180. Nandiyan na yung aking makulit. Ayan muna natin siya. I-roll muna natin siya. I-roll out muna natin. I-roll out ko muna siya. Kasi medyo madikit. Hugo, please, no? Meron naman nabibiling mga instant na ganito. Kahit sa pizza, meron na ngayon na nabibili ng mga instant. Or kung gusto nyo kayo ang gagawa, pwede rin naman kayong pumunta sa mga bake shop. Pwede kayong bumili ng mga dough. Para hindi na kayo gagawa, hindi na kayo magpapakahirap pa timpla-timpla. Mainit yun. Dough. Okay.
ko. Yan. Yan natin siya. Dahan-dahan lang baka mapunit. Kasi manipis to eh. Hindi kagaya nung sa pizza makapal-kapal. Yan. Ano natin. Dahan-dahanin natin. Kasi nga manipis siya. Oops. Siguro meron na rin sa Pilipinas ngayon na mga ganito instant. Yung ano na, prepare na siya. Arrange mo na lang. Nagugas po ako ng kamay. Stop. Ayan. Ibantay ako. Yan. Ito po ang kanyang kabuuan pagka nabuksan na siya. Tapos ipapasok ko sa loob. Papasok natin siya sa loob. Mag-aantay na siya. Huwag ka mag-antay. Mag-aantay na siya. I-press lang natin para cover siya lahat. Kasi itong instant hindi mo na kinakailangang lagyan pa sa ilalim ng mga oil para hindi siya mag-burn. Meron, na siya, ayos na siya. Ngayon, natin yung mga excess. Ayan, natanggal ko na siya yung gilid niya at nabawasan ko na rin yung papel niya. Pero hindi ko po tinatanggal yung papel totally para pag naluto, madali siyang kunin, hindi siya dumidikit. So, ayan na lang natin. Dikit natin sa papel mismo rin para mag-ano siya, mag-form. Hindi nakaangat. Tapos, anahan po natin ng itong dulo ng pork. I-ano natin siya para misingaw pag nag-bake. Kasi aalsa rin to eh. Okay. Ayan siguro siya. Ayan po. Assemble na natin yung mga ingredients. Yan po, i-assemble na natin yung yung mixture natin. So, i-beat natin yung tatlong egg. Beat natin yung tatlong egg. Tihin po natin. Hindi po natin siya ipo-form ng hindi natin siya pabubulay masyado. Ayan lang. Tapos ilalagay natin yung ating cheese. Hahalo natin yung ating cheese.
natin ulit. Tapos ilalagay natin ang ating cream. Tapos haluin natin siya. Ihalo natin yung ating lard, supposed to be lard or hotdog, whatsoever, kung anong prepare nyo. Ihalo natin siya. Okay, halo ko lang. Para may panlasa siya. Tapos isasama natin yung ating zucchini. Para natin ating zucchini. At kamatis. At ang ating tomato. Ating tomato. Halo natin. Sa mga nagda-diet at vegetarian, pwede na to. Ang original na quiche, sibuyas lang ang palaman sa loob. Ito po. And then, lagyan lang natin siya. Maglagay tayo ng nutmeg. Gusto natin. Ang palasa. Meron namang nutmeg na nabibili na nakabote o nakapack. Ito kasi galing dyan sa tanim. Galing sa likod na. Ang bango. Ayan. Ang bango niya. Then, lagyan natin ng salt and pepper. Mahilig ako sa pepper. Lagyan ko ng salt. Yan. Pwede na natin siyang ilagay sa lalagyanan. Ito po, yan natin. Pinaano ko na siya. Tina-transfer ko na siya. Spread ko muna evenly. Paki-like and subscribe na po kung di pa kayo nakasubscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated na po kayo. Maraming salamat.
Ayan, ano natin. Papantayin ko lang siya. Gugutom na ako. Okay. Tapos ipapasok na po natin siya sa oven. Ha? Ayan na po siya. Pasok natin siya sa oven. Ayan po ang ating quiche. Ngayon po ilalagay natin siya sa oven. Na-preheat ko na po yung oven sa 180 degree for 10 minutes. I-bake natin yung quiche ng 20 to 30 minutes or hanggang mag-brown yung kanyang crust. Ayan, luto na ang ating quiche at tikman na po natin. Ngayon, tikman natin ang ating luto. Sarap. I-try nyo. Sarap. Ilalagay ko po yung recipe sa description box. Maraming salamat po hanggang sa mga susunod na video. God bless po.